Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay pang 29 at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. I-click niyo lamang po ang profile ko para sa mga naunang part ng ating pagbabasa. Inikahit ko po kayo makibasa at magdilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa sangkatauhan. Itutuloy po natin ito ngayon sa Suratun Nisa pa rin, ang kababaihan. Verse 61. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kung sasabihin sa kanilang, halina tungo sa ipinahayag ni Allah, tungo sa sugo, ay makikita mo ang mga nagpapanggap na Muslim na lumalayo sa iyo na matinding paglayo. Kaya paano pa kapag dinapuan sila ng sakuna dahil sa ginawa ng kanilang mga kamay at darating sila sa iyo na nanunumpa kay Allah? Wala kaming hinangad kundi kabutihan at gabay. Sila yung mga nakikilala ni Allah ang laman ng kanilang puso, kaya layuan mo sila, ngunit babalaan mo muna sila at sabihan mo sila ng makabuluhang pananalita. Hindi kami nagpadala ng sugo o liban na lamang upang sundin sa pahintulot ni Allah. Tuwinang sila ay ng api sa kanilang mga sarili, ay tutungo sila sa iyo, O Muhammad, at hihingi ng kapatawaran ni Allah at upang humingi ng tawad para sa kanila ang sugo. Makikita nila na si Allah ay tumatanggap ng pagbabalik loob at mahabagin. Ngunit hindi, sumpaman sa iyong Panginoon, sila ay hindi tunay na nananampalataya hanggat hindi kanila gawing hukom, O Muhammad, sa anumang kanilang pinagtatalunan at hindi sila makakita sa kanilang mga sarili ng kagipitan sa naging hatol mo at sila ay magpapasakop ng buong-buong pagpapasakop. Kung itatakda namin sa kanilang mga nagpapanggap na Muslim na patayin ng mga inosente sa inyo ang mga nagkasala sa inyo o iwan ninyo ang inyong mga tahanan, ay hindi nila ito gagawin, liban na lamang sa iilan sa kanila. Ngunit kung gagawin lamang nila ang iniutos sa kanila, ay mas mainam ito para sa kanila at mas matatag sa kanilang pananampalataya. Pagkatapos niyon ay bibigyan namin sila mula sa amin ng gantimpalang malaki at gagabayan namin sila sa landas na matuwid. Sino mang sumunod kay Allah at sa sugo ay sila yaong mga biniyayaan ni Allah ng tulad ng biyaya niya sa mga propeta, mga makatotohanan, mga martir at matutuwid. Napakainam na mga yaon bilang kasama. Ito ang biyaya ni Allah. Sapat si Allah bilang nakaalam. O mga nananampalataya, dalhin ninyo ang inyong mga pananggalang at humayo kayo ng pangkat-pangkat o sabay-sabay sa labanan. Tunay, nakabilang sa inyo yaong mga nagpapaiwan at kung darating sa inyo ang sakuna, ay sasabihin niyang si Allah ay nagbiyaya sa akin na hindi ako nakasama sa kanila. Ngunit kung darating sa inyo ang biyaya mula kay Allah, ay tiyak na sasabihin niya na parang walang namagitan na pagmamahal sa Kanya at sa inyo. Sana ay nakasama ako sa kanila upang nagtagumpay ako ng tagumpay na dakila. Marapat na makibaka sa landas ni Allah yaong mga ipinagpalit na nila ang buhay dito sa mundo sa kabilang buhay. Sino mang makibaka sa landas ni Allah na mapapatay o magtatagumpay ay bibigyan namin ng gantimpalang dakila. Ano ang problema sa inyo at hindi kayo nakikibaka sa landas ni Allah at para roon sa mga inaping kalalakihan, kababaihan at kabataan na mga nagsasabing, Aming Panginoon, alisin mo kami mula sa bayan na ito na mapang-api ang mga mamamayan nito at magtalaga ka para sa amin mula sa iyo ng isang tagapagtanggol at magtalaga ka para sa amin mula sa iyo ng isang tagatulong. Yaong mananampalataya ay nakikibaka sa landas ni Allah
ang mga hindi nananampalataya ay nakikibaka sa landas ng mga Diyos-Diyosan. Labanan ninyo ang mga kakampi ni Satanas. Tunay na ang plano ni Satanas ay palaging mahini. Hindi mo ba nakita yaong mga sinabihang, pigilan muna ninyo ang inyong mga kamay mula sa pakikibaka at magtaguyod muna kayo ng obligadong pagdarasal, magbayad ng obligadong kawang gawa? Ngunit nang itinakda na ang pakikibaka sa kanila, ang isang grupo nila ay natakot sa mga tao tulad ng takot kay Allah o mas matindi pa. Sinabi nila, aming Panginoon, bakit mo itinakda sa amin ang pakikibaka? Kung ipinagpaliban mo lamang ito sana ng kahit maikling panahon. Sabihin, ang ligaya sa mundong ito ay kaunti at ang kabilang buhay ay mas mainam para sa mga may takot kay Allah. Hindi kayo maaapi ng kahit gahibla ng buto ng datiles. Saan man kayo naroon ay aabutan kayo ng kamatayan kahit magtago pa kayo sa matataas at matitibay na tore. Kung may darating sa kanilang kabutihan ay sasabihin nilang, ito ay mula kay Allah. At kung may darating sa kanilang kasamaan ay sasabihin nilang, ito ay dahil sa iyo. Sabihin, ang lahat ng bagay ay nagmula kay Allah. Kaya ano ba ang nangyari sa mga tao na hindi nakaunawa ng kahit anong salita? Anumang dumating sa iyo na kabutihan ay mula ito kay Allah, ngunit anumang masamang dumating sa iyo ay mula sa iyong sarili. Ipinadala ka namin o Muhammad sa mga tao bilang sugo, sapat si Allah bilang saksi. Sino mang sumunod sa sugo ay sumunod din kay Allah. Ukol naman doon sa mga tumalikod ay hindi ka namin isinugo sa kanila bilang tagapag-ingat. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah bukas po natin babasahin ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakikinig at pakikibasa. Naway biyayaan tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.